Akala mo ikaw yung pinakamagaling dyan sa Malacanang, pinakamagaling dyan sa podium na yan. Pero ikaw ang pinakawalang kwenta dyan. O kaya ngayon, bagsak ang rating. So saan ka makakita? Paano ka maniniwala? Komileka, ito lang paano mo kami mapapaniwala na mananalo ang alyansa kung yung nangangampanya sa kanila 25% ang trust ratings? Walang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang nangangampanya para sa alyansa. Ngayon, paano mananalo mga yan? Tanga ba Pilipino? Wala kaming tiwala sa nag-i-endorso tapos iboboto namin yung mga kandidato nila. O kaya kung meron kayong balak mandaya, mandugas, kung may balak kayong manghayop sa eleksyon natin dito sa Pilipinas, wag nyo nang ituloy kasi huling-huli na kayo sa akto. Kitang-kita kayo. Wag na ninyong ituloy yung pandadaya ninyo dahil sigurado ako baka yan na talagang maging mitya ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Pabayaan yung umandar ang demokrasya. Hindi tanga mga Pilipino. Nakita ng mga Pilipino kung gaano karami nagmamahal kay Pangulong Duterte. Napakataas ng tiwala ng Pilipino kay Inday Sara. Kung merong effective na mga kampanya, itong mga tao na to na pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Pinagkakatiwalaan si VP Sara Plus, pinagkakatiwalaan si Pangulong Duterte, galit ng tao doon sa ginawa kay Pangulong Duterte. Sigurado ako na ang 10 kandidato natin, pasok yan, mananalo mga yan. Kaya sana wag lang dayain. Kaya yung mga nakikita nyo ng mga surveys na yan, naku po, yan po ay mind conditioning. Iboto po ninyo yung kandidato natin. Iboto ninyo yung 10 kandidato natin. Marami nagsasabi magdadagdag pa sila ng 2. Nasa sa inyo yan. Pero sabi ko nga sa inyo, ako lang, stick na ako sa 10. Kasi kung kasi kapag 10 lang yung binoboto mo, habang umaakyat yung 10 mo, yung 2 hindi mo boto, ibinababa naman nun yung mga kandidato na hindi pinuntahan ng mga boto na yun. Kaya ako, 10 lang talaga, hindi ko na dadagdagan. Actually, si Banat Bay nga, dadagdagan niya yung kanya, gagawin niya 12. Pero ako, sabi ko sa inyo, kanya-kanya tayo ng desisyon, ng isip. Ang pinipilit lang naman sa atin ni Pangulong Duterte is yung 10. Ngayon, may 2 pa naman, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto ninyong dagdagan niya ng mga kandidato ninyo. Okay lang. Basta importante tayo dun sa 10. Lahat boto natin sa 10. Pastor Apollo Kibuloy at yung siyang kandidato. Para talagang sigurado tayo na may pag-asa tayo at merong kahit pa paano katiting na liwanag. Kasi mantakin mo sa loob ng 3 taon sa loob ng 3 taon, putang ina itong administrasyon na itong pinakamalaki ang inutang. Galit na galit sila kay Duterte. Dami daw inutang ni Duterte. Pero sa katotohanan, ang pinakamaraming inutang, itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, ang inutang ni Bongbong Marcos ay talaga si Bongbong. Walang magawang matino talaga itong hinayupak na ito. Ito, nung panahon ni Erap Estrada, ang inutang natin, 583 billion lang. Sa buong niya na yan. Sa buong termino niya na yan. Si Gloria Macapagal Arroyo, 1.4 trillion sa buong niya na yan. Hindi ko alam kung 9 years niya na yan. Si Pinoy, 2.4 trillion sa 6 na taon. Si Pangulong Duterte, 4.42 trillion. Ang laki ng inutang ni Pangulong Duterte. You know why? Kailangan natin ng talaga. Ang dami namang nangyari ng panahon ni Pangulong Duterte. Build. Ang daming mga ordinansa, ang daming mga batas na naipasa, ang daming mga naipatupad. Bukod sa build. Nandiyan pa yung pandemic, di ba? Pandemya, sarado ang ekonomiya, pero kailangan natin mabuhay. And bilang isang magaling na ama, ginawa ni Pangulong Duterte, binuhay tayo. Umutang ng 4.42 trillion para mairaos ang bayang Pilipinas. Build, 10-year passport, peace and order, ayuda, SAP, amelioration, di ba? Social amelioration program, tapos yung pandemic response, di ba? Nakita natin, ang dami nating napansin. Ito kay Pangulong kay Pangulong Marcos, 4.64, 3 taon pa lang, 32 months pa lang. 32 months 4.64. Mas malaki na ang inutang niya sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, 6 na taon ni Pinoy, 6 na taon ni Gloria, 3 taon ni Era. In just 32 months,
Ayan, surpass all of his predecessors. Lumalabas, 1.9 billion per day interest payments, 30% increase in total debt in just 32 months. 4.64 trillion borrowed from July 2022 to February 2025. Actually, isang ano nga lang itong ang utang niya na to, isang taon lang to in 2022 ay ano lang to kasi parang lumalabas, supposedly ang budget natin 3 trillion lang di ba? Naging 6 trillion ngayon. So yung 3 trillion dito, ngayon nga lang tong taon na to 2025, hindi ba? Philippines total debt as of Feb 2025 is 16.63 trillion yung utang ng Pilipinas. Akala ko ba, babayaran ni Bongbong utang ng Pilipinas? Akala ko ba, yung mga ginto na mga hayop na ito ang ipambabayad sa pera ng Pilipinas? Hindi naman pala. So, ganyan ang problema. Ayan ang dilubyong kinaharap natin kay Bongbong Marcos. Alam niya ng mga Pilipino. O sa tingin ninyo, mananalo pa yung kanyang mga kandidato. Malabong-malabo na manalo yan. Kaya tayo mga Pilipino, continue lang tayo. Unti-unti, babawiin natin yung Pilipinas mula sa mga putang ina magnanakaw na ito. Babawiin natin ang Pilipinas mula sa mga kriminal na ito. At babawiin natin yung Pilipinas, ibibigay natin sa magaling na leader dahil deserve natin ito. Okay, so mga bossing, yan lang lagi natin tatandaan. Ano natin yan? I-push natin yan. Isa pang problema natin itong sa kaguluhan sa PNP. Diyos ko po, nagkakalabo-labo na rin ang PNP. Nagkakalabo-labo ang alyansa, nagkakalabo-labo ang administrasyon, nagkakalabo-labo pati itong PNP. Sinasabi nito ni Marbil na hindi daw totoo yung mga kidnapping, pero may press conference yung pinakamadaldal at sinungaling niyang spokesperson na sinasabi na merong kidnapping at meron nga nakuling suspect doon sa pagpatay sa isang Chinese na businessman. So dati, tingnan ninyo nawala na yan. Bumalik. Meron akong video na in-upload just recently patungkol sa totoong issues ng bayan natin Pilipinas, ba't nag-conduct si Pangulong Duterte ng war on drugs. Kitang-kita nyo dyan, mga bossing, sa video na yan, kung bakit kailangan na talaga linisin ng bayan Pilipinas sa droga. At lalong kailangan itong bayan Pilipinas ay linisin na natin linisin na natin itong bayan Pilipinas mula dito sa mga leader na mga siraulo. Kaya ito, yung PNP, nagkakagulo na rin sila. Nagtataka lang kasi ako kay Marbil, ba't hindi ka pa magretiro? Ilang buwan ka nang dapat na nagretiro? Baka nag-uulyanin ka na. Kung ako sa isa, magretiro ka na. Tama na. Ano bang inaantay mo? Ba't di ka pa makapag-retire? Akala ko ba magaling kang PNP chief? Ba't hindi mo naayos yung Pilipinas? Sa loob sa termino mo lamang, kailangan mo pang i-extend. Ibig sabihin, kulang pa yung mga ginawa mo. Okay? Ibig sabihin, kung kulang pa yung ginawa mo, baka wala ka talagang ginagawa o baka mali yung mga ginagawa mo. Siguro hanggang ngayon, hindi ka pa makapag-retire. Di ba? So, ibigay mo na sa iba. Ibigay mo na kay Tory. Total, yun naman ang pangarap niya O, ibigay mo na kay Tory yung trono. Para naman, para makagawa siya ng sarili niyang legacy. Although, he will go down in history na kinaiinisan na he will go down in history na pinakakinaiinisan na pulis sa buong mundo. Mukhang pinaghirapan naman niya yung pagiging future PNP chief niya. So, ito ang masasabi lang natin dito sa pulis, sobrang sinungaling ninyo. Wala na pong maniniwala sa inyo. Actually, kung fake news lang pag-uusapan, kasi ang sabi niya dito, ilalabanan nila ang fake news. Kayo nga ang fake news. Harap-harapan sa Senado, kitang-kita kung gaano kayo nagsinungaling. Huling-huli ng lente ng mga camera in the halls of the August body ng Senate. Kitang-kita kung paano kayo nagsinungaling. Lahat kayo, ikaw, si Boying, si John Vic Rimulya, si Torre, kitang-kita kung paano kayo nagsinungaling. So wala kayong karapatan na sabihan ang mga taong bayan na ayaw at galit sa inyo na fake news sila. Because kung meron talagang fake news peddler dito, kayo yun. PNP and Bongbong Marcos. Babalik natin, sabi ni Bongbong Marcos, wala daw pumasok na droga, wala daw pumasok na baril dyan sa KOJC. Alam niyo yun for a fact na meron. Pero never niyo kinorek si Bongbong Marcos dun sa kanyang statement. And it was a statement made in front of the whole mainstream media. The whole world, the whole Philippines watched it.
yung pagsisinungaling ninyo. And same goes with you and the rest of your crew dyan sa Senate inquiry. Kitang-kita kung gaano kayo kasinungaling at nagsinungaling dyan. Hindi nyo na maitatago yan. Hindi nyo na maidideny yan. And, ano mo yan, when you retire, dalhin mo lahat itong mga katarantaduhang pinaggagawa ninyo. And when you retire, ito lang yung legacy na iniwan mo sa bayang Pilipinas. Ikaw ang pinakawalang kwentang PNP chief na nagkaroon tayo. Dahil sobrang gumulo lalo ang Pilipinas simula nung nagsiupuan kayo dyan sa mga posisyon ninyo. Okay, so, nako, sinipon na ako ng todo dahil nakatutok sa akin itong ventilador. This is gonna be our setup for the next couple of vlogs kasi iikot pa ako sa buong Visayas and babalik ako siguro sa studio baka next week na. Kaya tangkilikin nyo pa rin itong ating vlog, yung ating mga discussions. Total naman, may sense naman yung ating mga pinag-uusapan kahit na papaano. Hindi nga lang tayo nakakapag-play ng video, hindi nga lang tayo nakakapag-play ng music, pero wala lang tayong laugh track, pero tuloy-tuloy pa rin naman yung ating discussions. And maraming salamat sa inyo mga bossing dahil sa pakikinig ninyo, pagtangkilik sa ating channel. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog natin. Basta expect muna natin na ganito muna yung setup natin, pero maghahatid pa rin tayo ng mga komentaryo. Pagbalik natin ng studio, back to basic tayo, happy ulit tayo. Again, happy Easter everyone, God bless you, and until our next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera,